Naranasan niyo na rin bang maghabol na parang isang aso? Naranasan niyo na rin bang maghintay sa pagbabalik ng isang taong wala namang kasiguraduhan ang pananatili sa buhay mo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo pa rin ang inyong walang live on-cam video na Mama Mia kasi wala pa ring ligo hanggang ngayon kasi naman, alam niyo na, nagkakaproblema dito sa amin sa supply ng tubig. Grabe naman talaga. Pero kahit na ganun, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga news stories para sa inyo syempre. At syempre din kung gusto nyo po ng mga bago at mga di kalidad na mga gamit, na mga apparels, nako, visit nyo na po ang Shop in Style sa Blue app. Ayan po ang kanilang link at ang itsura ng kanilang page. Paki-like and paki-follow at doon na rin kayo umorder. Wag na natin tong patagalin. I know you are all excited for today's kwento dahil sigurado ako na marami ang nakaka-relate dyan. Eto na po ang Dear Mama Mia. Ilang beses akong naghabol na parang aso. Ilang beses akong naniwala na kami ang itinadhana. Pero sa huli, nalaman ko ang isang masakit na katotohanan. Dear Mama Mia, 10 taon. 10 taon akong tumakbo sa likod ng isang taong ni minsan ay hindi lumingon para siguraduhing nandyan pa ako. 10 taon akong humahabol. At sa loob ng 10 taon na yon, hindi po ako ang napagod. At lalong hindi rin ako ang unang bumitaw, kundi ang 6 na taong gulang kong anak. Mainit pa ang sabaw nang isalin ko ito sa mangkok ng anak kong si Lara. Umusok pa ang kanin sa gitna ng mesa at ang ilaw sa kusina ay medyo dilaw. Yung tipong nakakaantok, yung tipong nakakapagpabagal ng oras. Ganito palagi ang hapunan namin, tahimik. Napakatahimik na halos maririnig ko ang bawat pagdikit ng kutsara sa plato, ang bawat paghinga at ang bawat maliit na galaw. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Anton, nakatungo. Kumakain na para bang hindi niya kami kasama, na para bang hindi kami pamilya. Huminga ako ng malalim, pinipilit buuin ang lakas ng loob ko. Ilang beses ko nang sinubukang piliin ang tamang oras para sana ay kausapin siya. Pero kailan nga ba naging tamang oras? Ang isang taong ayaw namang makinig. Gayunpaman, nagsalita pa rin ako. Anton, mahina akong tawag, halos hindi lumampas sa pagitan namin ang boses ko. Pasyal naman natin si Lara sa Luneta ngayong Sabado. Walang reaksyon. Hindi siya tumingala, hindi niya ako tiningnan. Ang tanging sagot niya ay ang bahagyang pagtuktok ng kutsara niya sa gilid ng plato. Isang maliit, malamig na tunog na mas malinaw pa kesa sa anumang salita. Napakaliit na bagay. Pero sa loob ng 10 taon, natutunan kong basahin ang katahimikan niya. At ang tunog na yun ang ayoko na. Yun ang wag na. Yun ang tumahimik ka. Nilunok ko ang laway ko. Sige lang, sanay na ako. Uulitin ko sana ang pakiusap ko. Anton, kahit sandali lang. Mama,
Naputol ako. Napatigil ang kamay ko sa ere na sana noon ay makikiusap kay Anton. Dahan-dahang ibinaba ni Lara ang kanyang kutsara. Ang maliliit niyang mata, nakahawig ng sa kanyang ama, ay diretso akong tiningnan. Mama, ulit niya. Mas malinaw ngayon ang bawat salita niya. Huwag na po nating istorbohin si Papa. Parang may kung anong malamig na bagay na dumaan sa likod ko. Hindi ako nakapagsalita. Parang busy po si Papa eh. Ayaw niya ng kausap. Tumigil ang mundo. Hindi naman literal pero yun ang pakiramdam ko. Parang may malakas na tunog na biglang pinutol at ang naiwan ay isang nakakabinging katahimikan. Huminto sandali si Anton sa kanyang pagkain. 1 segundo, 2. Kala ko nga may sasabihin siya pero pagkatapos nun ay nagpatuloy lang siya sa pagnguya. Na para bang walang narinig. Na para bang walang sinabi ang anak namin. Parang wala akong narinig na sumira sa 10 taon kong ilusyon. 6 years old. 6 na taon pa lang ang anak ko. Pero kaya na niyang sabihin ang katotohanan ng ilang taon kong tinatakasan. Tiningnan ko siya. Ang maliit niyang mukha, ang inosente niyang mga mata. Walang bahid ng galit, walang paninisi. Puro katotohanan lang. At dun ko naramdaman, hindi ang sakit, hindi ang lungkot, kundi ang pagkapagod. Malalim, matagal at tahimik na pagkapagod. Parang biglang bumigat ang lahat ng taon na dinala ko. Parang may pader sa loob ko na matagal ko nang pinipilit itayo at sa isang iglap, nagkaroon ng bitak at bumagsak. Hindi naman siguro ito tuluyang gumuho, pero narinig ko na ang unang crack. Tumayo ako, hindi padabog at hindi tayong galit. Yung tahimik lang. Kinuha ko ang plato ni Lara at marahang ngumiti sa kanya. Tara, sabi ko na pilit pinapalambot ang boses ko. Sa sala na tayo kumain. Sumunod ang anak ko agad sa akin. Hindi na siya nagsalita pa. At si Anton, hindi man lang niya kami nilingon. Habang pinapanood ko si Lara na kumakain sa sala, napatingin ako sa refleksyon namin sa TV na nakapatay. Isang ina at isang anak. Magkatabi, magkalapit. At sa likod namin, isang maliit na mesa na may 3 upuan. Pero isa lang ang may laman. At sa sandaling yun, dun ko unang naisip. Kailan pa naging ganito ang lahat? Kailan pa ako tumigil maging bahagi ng sarili kong pamilya? Pagkatapos naming kumain ay pinaliguan ko si Lara. Dahan-dahan kong binuhusan ng tubig ang ulo niya habang tumatawa siya sa bula. Mama, pwede po bang 2 story tonight? Tanong niya. Ngumiti ako. Oo naman, kahit 3 pa. Dati nagmamadali ako. Pagod ako. Minsan gusto ko na lang matapos ang araw. Pero ngayong gabi hindi ko alam kung bakit. Pero parang ayokong magmadali. Parang gusto kong pahabain ang bawat sandali na hindi ako nasasaktan. At 2 kwento nga ang binasa ko, Mama Mia. Pagkatapos hinaplos ko ang buhok niya hanggang makatulog siya. Tahimik, payapa. At para sa unang beses na matagal na panahon, may isang bahagi sa loob ko na gustong protektahan ang kapayapaang yun. Kahit laban pa sa sarili ko mismo. Pagkapasok ko sa kwarto namin ay nandun si Anton.
nakasandal sa headboard. Hawak ang kanyang cellphone. Ang asul na ilaw mula sa screen niya ay tumatama sa mukha niya. Hindi ko na maalala kung kailan huling ngumiti sa akin ang mukhang yon. Hindi niya ako tiningnan. Parang hindi niya ako kinilala. Parang isa lang akong multo na dumaan sa sarili kong silid. Dati, dito ako naupo, sa tabi niya. Mag-iipon ng lakas ng loob. Anton, pwede ba tayong mag-usap? Kapag tinatanong ko siya noon ay pareho lang din ang sagot niya. Tungkol saan? Dalawang salita. Dalawang salitang kayang pahintuin ang lahat ng gusto kong sabihin. Pero magsasalita pa rin ako. Mahaba, masinsin, punong-puno ng pag-asa. At ang makukuha ko pagkatapos kong magsalita, okay. Isang salitang walang laman. Pagkatapos tatalikod siya, matutulog. At ako mananatiling gising, nakatingin sa likod niya, tahimik na umiiyak. Pero ngayong gabi, hindi ako naupo, hindi ako nagsalita, hindi ako umasa. Kumuha lang ako ng kumot at unan at lumabas na ng kwarto. Ang folding bed sa home office ay medyo matigas. Binili ko yun noon, iniisip na just in case mag-away kami. Nakakatawa. Para mag-away ang dalawang tao, kailangan pareho silang lumalaban, hindi ba? Pero kami, hindi kami nag-away. Hindi niya ako pinatulan. At sa loob ng 10 taon, ako lang ang nagsasalita. Ako lang ang umiiyak. Ako lang ang lumalaban. Humiga ako sa matigas na folding bed na yun, nakatitig sa kisame. Walang iniisip, walang inaasahan. Hanggang sa biglang umilaw ang cellphone ko. Message from nanay. Masaya ba ang araw mo, anak? Napangiti ako ng konti. Ilang taon ko na itong sinasagot. Pareho, paulit-ulit. Nag-type ako ng parang automatic ko ng sagot sa nanay ko. Ayos lang. Huminto ako, binura at nag-type ulit. Ayos lang po, Nay. Tapos pinindot ko yung send. Sa loob ng 10 taon, 3 salita ang pinipilit kong marinig kay Anton. I love you. At 2 salita naman ang paulit-ulit kong sinasabi sa nanay ko. Ayos lang. Napakalinaw. Napakasimple. Pero ngayon ko lang naintindihan ng lahat. Ipinatong ko ang cellphone ko sa dibdib ko at saka pumikit. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakatulog ako ng walang hinihintay. Walang baka mag-text siya. Walang baka magbago pa. Walang baka bukas iba na. Wala. At sa kawalan na yun, dun ko nahanap ang unang peraso ng kapayapaan. Kinabukasan, nagising ako sa alarm. Miyerkules. Ordinaryong araw pero hindi ordinaryo ang aking pakiramdam. Kasi wala yung usual na bigat. Wala yung usual na masakit sa dibdib kapag gumigising ako. Kakaiba. Parang may nawala, Mama Mia. At sa halip na lungkot, ginhawa ang naiwan. Pumunta agad ako ng kusina. Naghanda ako ng almusal para kay Lara lang. Tinulungan ko siyang magbihis, inayos ang buhok niya, at habang tinatali ko ang ponytail niya, ay bigla niya akong tinanong, Mama,
bakit hindi mo po binati si Papa kanina? Napatingin ako sa kanya, ngumiti at lumusot sa isang tanong. Ikaw ba binati mo si Papa? Umiling siya. Hindi po eh. Masyado po kasing mabilis maglakad si Papa. Napatahimik ako. Mabilis maglakad? Oo. Lagi naman talagang mabilis si Anton. Habang ako, 10 taon na akong tumatakbo sa likod niya. Pero kahit kailan, hindi ko naramdaman na naabutan ko man lang siya, Mama Mia. At tila sa wakas, unti-unti ko ring tinatanggap na hindi yun dahil kulang ako sa bilis, kundi dahil hindi niya kailanman naisipang huminto para hintayin ako. 10 taon, Mama Mia. 10 taon na kung ilalagay mo ay mahigit 3,650 araw yun. Kung ilalagay mo sa pakiramdam ay parang isang napakahabang paghihintay na hindi mo alam kung kailan matatapos. At kung ilalagay mo sa katotohanan, parang isang relasyon na ako lang pala ang tahimik na umaasa, tahimik na nagtatrabaho para ang relasyon na ito ay tumatag, para wag itong mabasag, para wag itong masira. At dati, iniisip ko na lahat ng ito ginagawa ko para sa anak ko. Ang totoo, Mama Mia, hindi naman ako ganito dati. Hindi ako yung babaeng naghihintay ng reply buong gabi. Hindi ako yung paulit-ulit na nagtatanong kung may mali ba sa akin o may mali ba sa kanya. At lalong hindi naman ako yung babaeng kayang magmakaawa para lang bigyan ng katiting na pansin at katiting na pagmamahal. Pero nakakatawa, no, kung paano ka kayang baguhin ng isang tao. Hindi naman sa isang iglap na biglaang nangyari ang lahat, kundi paunti-unti. Hanggang sa isang araw, hindi mo na kilala ang sarili mo. Bago naging kami ni Anton, Mama Mia, ako naman pala ang naging dahilan ng lahat. Ako ang unang nagpakilala. Ako ang unang nagparamdam. Ako ang unang nagmahal. College noon sa isang malaking universidad sa Pilipinas. Malawak ang campus. Maraming tao, maraming iba't ibang kwento. At sa lahat ng yun, siya ang napili kong sundan. Hindi dahil sa siyang pinakagwapo, hindi din dahil sa siyang pinakamaingay, kundi dahil pakiramdam ko, Mama Mia, siya ang pinakamahirap abutin. Ewan ko, siguro nature na nating mga tao na gustuhin ng mga bagay na mahirap nating makuha. Tahimik lang si Anton, yung tipong kahit nasa gitna siya ng isang grupo, parang mag-isa pa rin siya. May sarili siyang mundo. At ang mundong yun, hindi basta-bastang napapasok ng kahit na sino. Siguro dun nga ako na-challenge. Siguro dun ako unang nahulog. Unang beses ko siyang napansin sa may AS steps. Nakaupo siya. May hawak na libro, pero hindi naman nagbabasa. Nakatingin lang siya sa malayo, parang may iniisip na hindi kayang sagutin ng kahit na anong lecture. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako. "Hi," sabi ko. Napatingin siya sa akin. 1 segundo, 2,
at saka nag-hi din. Yun na yun. Kung ibang tao yun, Mama Mia, baka na-offend na ako. Pero hindi eh. Kilala ko na siya bago pa ako lumapit sa kanya. Nakikita ko na siyang tahimik at ganun talaga ang personality niya. Kaya hindi ako nainis. Hindi ako na-offend. Sa halip, lumapit ulit ako sa kanya kinabukasan. At kinabukasan pagkatapos pa nun. At kinabukasan ulit. Hanggang sa naging normal na lang ang presensya ko sa tabi niya. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya minsan habang nakatingin pa rin sa hawak niyang papel. Napapagod saan? Tanong ko. Sa kakadaldal mo. Napatawa ako, Mama Mia. Hindi ka ba napapagod sa kakatahimik mo dyan? Baka napanis na yung laway mo. Biro ko. Hindi siya sumagot. Pero sa gilid ng labi niya, may bahagyang gumalaw na para bang papunta sa isang ngiti. At para sa akin, sapat na yun, Mama Mia. Doon nagsimula ang lahat. Hindi sa mga malalaking eksena, hindi sa mga romantic at dramatic confession, kundi sa maliit na sandali. Ako ang laging nandyan para sa kanya. Ako ang laging naghihintay. Ako ang laging nagbibigay. Tuwing umaga, maagang maaga talaga ako sa school at dinadalhan ko siya ng almusal. Hindi ko naman kailangan to, sabi niya minsan. Sobra kasi yung nabili ko. Sagot ko kahit alam ko namang hindi yun ang totoo. Tuwing gabi kapag nag-o-overtime siya sa pag-aaral, kapag may mga org or organization work siya, naghihintay lang ako sa labas ng building. Bit-bit ang paborito niyang kape. Mainit pa. Laging tama ang timpla. Umuwi ka na, gabi na. Okay lang, wala naman akong ginagawa eh. Sabi ko, Mama Mia, kahit ang totoo, may ginagawa naman ako. Ginagawa ko ang lahat ng paraan na alam ko para mapansin niya ako. Alam ng buong college department namin ang kwento ko. Ay, si Nina? Yung babaeng yun, baliw na baliw yun kay Anton. Naririnig ko pang sabi nila. Pero hindi ako naaapektuhan doon. Kasi totoo naman eh. At sa isip ko, simple lang naman. Kung mahal mo ang isang tao, ipakita mo. Iparamdam mo. Kung gusto mo talaga siya, lalaban ka. Kung hindi pa siya sigurado sa'yo, hintayin mo. Magiging sigurado din yun. Hindi ko alam noon, Mama Mia, na may mga taong kahit anong hintay mo, kahit anong pagpaparamdam mo, hindi ka pa rin pala pipiliin. 3 taon, 4, hanggang sa huling taon na namin sa kolehiyo. Disyembre yun. Malamig ang simoy ng hangin. At sa wakas, sumagot na rin siya. Pwede naman sigurong maging tayo. 5 salita. Hindi mahal kita, hindi gusto kita, hindi pinipili kita, kundi pwede naman sigurong maging tayo. At ako, umiyak ako ng 1 oras sa loob ng dorm ko. Hindi dahil malungkot ako dun sa sagot niya, kundi dahil sa wakas, Mama Mia. Sa wakas, nagbunga na rin ang matagal kong paghihintay. Sa wakas, nagbunga na rin ang pagpapapansin ko, ang pagpaparamdam ko, at ang
lagi kong pananatili sa tabi niya. Akala ko yun na yun. Akala ko yun ang simula. Pero ang hindi ko alam, yun pala ang simula ng isang mas mahabang pagtitiis at paghihintay. Sa loob ng relasyon namin, walang nagbago. Ako pa rin yung unang nagme-message. Ako pa rin yung unang nagyayaya. Ako pa rin yung nag-a-adjust. At siya, sumasama lang, sumasagot lang, pero hindi kailanman nag-i-initiate. Minsan tinanong ko siya, "Masaya ka ba sa akin?" Tumingin siya sa akin na para bang nag-iisip. Okay lang. Okay lang. Kung tutusin, masakit ang sagot na yun, diba? Pero ang dalawang salitang yun ay paulit-ulit ko pong tinanggap. Kahit hindi naman talaga yun ang gusto kong marinig. Mama Mia, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, hindi ko pinansin ang mga senyales. Hindi ko pinansin ang katahimikan. Hindi ko pinansin o inisip man lang ang kakulangan. Dahil sa isip ko, mas okay na yung meron kaysa sa wala. Mas okay na yung kalahati kaysa sa zero talaga. Hanggang isang araw, narinig ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nasa bahay nila ako noon, nasa kusina. Hawak ang platito na nilagyan ko ng mga hiniwang prutas. Narinig ko ang boses ng nanay niya. Ganyan talaga si Anton, sabi niya. Kalmado na parang nagkukwento lang. Hindi madiskarte yan eh. Nung college, masyado siyang kinulit nung babae. Kaya ayun, pumayag na lang din. Yung babae. Alam ko kung sino yung babaeng yun. Ako yun eh. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Hindi din ako umiyak. Pero ramdam ko kung paano dahan-dahang humigpit ang pagkakahawak ko sa platito. Parang may kung anong sumikip sa dibdib ko. Pero hindi pa rin sapat ang mga salitang yun para masira ng tuluyan ang loob ko kay Anton. Kaya lang Mama Mia, nag-iwan pa rin yun ng konting bitak. Nung gabing yun ay tinanong ko ang sarili ko, totoo ba talaga yun? Pero kinabukasan, nagdala pa rin ako ng almusal para sa kanya. Ngumiti pa rin ako. Nagmahal pa rin ako. Dahil minsan, mas pinipili nating paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa tanggapin ng katotohanang hindi tayo pinipili ng taong araw-araw nating pinagsisilbihan. At doon nagsimula ang 10 taon. Hindi sa araw na naging kami, Mama Mia, kundi sa araw na pinili kong manatili. Kahit alam kong hindi naman talaga ako pinipili. At ngayon, Mama Mia, pagkatapos ng lahat ng yun, isang 6 na taong gulang na bata lang pala ang magsasabi sa akin ng katotohanan na matagal ko nang alam. Pero hindi ko pinapansin. Mama, mukhang ayaw yata tayong kausap ni Papa. Simpleng pangungusap lang yon. Pero dun natapos ang 10 taon kong pagtanggi sa isang katotohanan na paulit-ulit nang sinasampal sa harapan ko. Mama Mia, may mga relasyon na hindi nasisira sa isang malaking pagkakamali. Walang sigawan na nangyari, walang pagtataksil na nahuli, walang dramatic na tapos na tayo. Sa halip, unti-unti itong nauubos. Parang kandilang hindi mo na malayang paubos na pala. Hanggang sa isang araw nakita mong wala na.
Nung unang taon ng kasal namin ni Anton, akala ko magiging iba na. Opo, Mama Mia. Umabot pa talaga ako sa punto na nagpakasal ako sa kanya. Baliw ano, tanga ano, martir ano. Alam ko na yun. Alam ko na ang mga salitang yun at alam kong ako yun. Akala ko kasi, Mama Mia, na kapag may papel na kaming dalawa, kapag may singsing na, kapag may mga pangako ng binitawan sa harap ng altar ng simbahan, ay pipiliin na niya ako. Akala ko kasi yun ang pinaka malaki at pinakamatibay na katibayan ng pagmamahal sa iyo ng isang tao. Yung dadalhin ka sa harap ng simbahan at papakasalan. Akala ko sa wakas, hindi na yung pwede naman sigurong maging tayo. Kundi ako na talaga, yung buong buo, yung siguradong sigurado, kasi nga kasal na yun, 'di ba? Hindi na yun basta-basta. Nangangako ka na hindi lang sa harap ng mga taong mahalaga sa inyo, kundi sa harap mismo ng Panginoon. Pero mali ako, Mama Mia. Kasi sa totoo lang, tahimik pa rin si Anton. Kahit nga noong nagpe-prepare kami ng kasal namin, tahimik lang siya. Tinatanong ko siya kung anong gusto niya, lagi niyang sinasabi, ikaw na ang bahala. Kayo naman ang may alam dyan. Kayo na ang bahala. Laging ganon. Parang walang kagana-gana pero hindi ko pa rin pinansin yun. Kaya lang, Mama Mia, siguro natatabunan din yun. Kasi may mga konting effort din naman noon si Anton. Kapag sinabi kong gusto kong lumabas, gusto kong magliwaliw kasi nababagot ako, nasistress ako, sasama naman siya. Kapag sinabi kong gusto kong manood ng sine, kahit mukhang pagod siya, tatabi pa rin siya sa akin sa loob ng madilim na sinihan. Hindi siya sweet, hindi siya expressive, hindi siya romantic. Alam ko yun, Mama Mia. Pero hindi na ako naghanap ng sobra pa doon. Kasi sapat na sa akin na nandyan siya. Sapat na sa akin na hindi niya ako iniiwan. Sapat na sa akin na hindi niya ako niloloko. Kasi may mga friends ako eh. Sweet nga naman ang mga boyfriends nila. Sweet nga naman ang mga asawa nila. Pero sa kabila ng sweetness na yun, alam kong may mga palihim na pakikipag-usap sa iba. Sabi ko sa sarili ko, swerte na ako kay Anton. Sabi ko rin sa sarili ko, ganito lang talaga siya. Pero mahal naman niya ako. Kasi nga pinakasalan ako, 'di ba? Kaya kailangan ko na lang tanggapin kung paano siya magmahal. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Yun ang kasinungalingan na ginawa kong tahanan sa isip ko. Hanggang sa dumating na nga si Lara. At dun nagsimula ang tunay na pagbabago, Mama Mia. Hindi ko malilimutan ang hapong umuwi ako galing ospital. Mahina pa ang katawan ko. Masakit pa ang buong pagkatao ko. Kasi nga, kakapanganak ko pa lang eh. Pero hawak ko pa rin noon ang anak naming dalawa. Napakaliit niya. Pero mainit ang kanyang katawan at para sa akin, siya ang pinaka-perpektong tao sa mundo. Inilapag ko si Lara sa kama. Maingat na para bang natatakot akong magising siya. Lumingon ako sa pinto. Umaasa na papasok si Anton. Nalalapit siya. Nayayakapin niya ako. Hahagkan sa noo. At hahawakan niya ang anak namin at sasabihin, kaya natin to. Pero ang narinig ko lang,
ay ang tunog ng susi sa pintuan. At pagkatapos nun, wala. Kinabukasan nung magising ako ay wala na siya sa bahay. Sa sumunod na araw ay late siyang umuwi. Sa sumunod pa, late pa rin. Dahil sabi niya, overtime daw sa trabaho. Maraming meetings, maraming deadlines, at maraming mga demanding na kliyente. Laging may dahilan. At sa bawat dahilan niya, Mama Mia, pinaniwalaan ko yun. Kahit na naramdaman kong ako ang naiiwang mag-isang humarap sa responsibilidad ng pagiging magulang. Sa gitna ng gabi, habang umiiyak si Lara, hawak-hawak ko siya sa dibdib ko. Pilit pinapatahan, isinasayaw at kinakantahan. Pagod na pagod ako, hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa mag-isa lang ako. Kinuha ko ang cellphone ko, tinawagan ko si Anton. Ilang ring pa ang naganap bago siya sumagot. Hello? Anton? Pwede ka bang umuwi ng mas maaga bukas? Mahina akong sabi. Tahimik siya sandali. Akala ko iisipin niya. Akala ko tatanungin niya ako kung bakit, kung may problema ba, kung may kailangan ba ako. Pero ang sinabi niya, nariyan ka naman para kay Lara, di ba? Kaya mo na yan. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Anton, pagod na kasi ako. Pag-amin ko sa halos pabulong na boses. Hindi ako sanay na umaamin. Hindi ako sanay na magreklamo. Pero sa gabing yun ay hindi ko na talaga kinaya. Huminga siya sa kabilang linya. Pagkatapos, pwede ba wag kang ganyan? Pagod din naman ako sa trabaho. At kung hindi ako magtatrabaho, anong ipapakain natin sa anak mo? Wag ka namang ganyan. Apat na salitang hindi ko maintindihan. Ano bang ibig niyang sabihin? Ano bang klaseng ganyan ang ayaw niya? Ayaw niya yung kailangan ko siya? Ayaw niya yung umaasa ako sa kanya? Yung gusto kong maramdaman na hindi ako mag-isa? Hindi ko na siya sinagot. Pinatay ko ang tawag. At sa unang pagkakataon noon, umiyak ako habang yakap-yakap ko ang anak ko. Hindi dahil nasaktan ako, Mama Mia, kundi dahil dun ko unang naramdaman na wala pala akong ibang pwedeng asahan. Hindi pala ako pwedeng umasa sa sarili kong asawa. Mula noon, tumigil na ako sa paghingi ng kahit na anong pabor mula sa kanya. Hindi dahil sa hindi ko na kailangan, kundi dahil alam kong wala naman akong makukuha kundi sakit ng loob lamang. Natuto akong gawin ang lahat ng mag-isa. Magpuyat, mag-alaga, maglinis, magluto, at magpanggap na okay lang ako. Kapag tinatanong ako ng mga kaibigan ko, kumusta na kayo ni Anton? Humingiti lang ako na para bang walang problema. Tapos sasabihin, ayos lang. Palaging ayos lang. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi ko naramdaman na may asawa ako. Hindi ko naramdaman na may partner ako at may kasama ako sa buhay. Kaming dalawa ni Anton, para lang kaming dalawang taong nakatira sa iisang bahay. Parang kaming dalawang tao na may isang anak, pero walang pagmamahal o relasyon na namamagitan. May mga gabi na umuuwi siya ng maaga. Tahimik kaming kumakain. Walang usap-usap, walang tinginan. At pagkatapos kumain ay dediretso na siya sa kwarto. Habang ako maghuhugas ng pinggan,
Magliligpit at maglilinis mag-isa. Minsan habang naglilinis ako ng mesa, napapatingin ako sa upuan niya. Inisip ko, kailan ba kami huling nag-usap ng totoo? Hindi ko na maalala kasi parang matagal na. Masyadong matagal na. Pero sa kabila ng lahat ng yun, hindi pa rin talaga ako umaalis. Bakit? Kasi umaasa pa rin ako. Umaasa na baka isang araw magbago siya. Na baka isang araw piliin niya rin ako. Na baka isang araw mapagod din siyang tumakbo at tumigil at lilingunin na niya ako. Na baka isang araw umakto na siyang asawa ko. Pero hindi nangyari yun. Sa halip, may ibang nangyari. Isang gabi habang natutulog si Lara, napansin kong naiwan ni Anton ang cellphone niya sa sala. Hindi ko iyon gawain. Hindi po ako yung tipo ng asawang nangengialam. Pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit, pero tila may nagsasabi sa loob ko na tingnan ko ang cellphone na yun. Kinuha ko yun, hindi dahil naghahanap ako ng ebidensya, kundi dahil may hindi matahimik na kutob sa loob ko. At minsan, Mama Mia, mas masakit kapag nakaramdam ka biglaan ng kutob. Binuksan ko ang screen. May notification. Isang pangalan na hindi ko kilala. At sa ilalim nito ay isang mensahe. Miss na kita. Kailan ulit? Tumigil ang paghinga ko. Hindi ako agad gumalaw. Hindi ako agad nag-react. Nakatitig lang ako sa screen na yon na parang hinihintay kong magbago ang mga salitang nabasa ko doon. Na baka mali lang ako ng basa. Na baka hindi naman talaga ganun ang ibig sabihin ng message na yon. Pero kahit anong deny ko, malinaw. Napakalinaw. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi ako nagtanong, hindi ako umiyak, hindi ako naghabol, kasi sa wakas naiintindihan ko na. Hindi niya ako pinipili, kasi may iba na siyang pinili. Hindi ako pinipili, kasi hindi niya talaga ako gusto. Pero ang mas masakit dun, Mama Mia, ang katotohanan na hindi ko rin kayang bumitaw. Kasi natatakot ako na baka tuluyan siyang mawala sa akin, sa amin ng anak ko. Kaya kahit nasa harap ko na talaga yung ebidensya, kahit harap-harapan na kung iniiputan sa ulo, ay nanatili pa rin ako. May dalawang klase ng katotohanan. Yung hindi mo alam at yung matagal mo nang alam pero pinipili mong wag tanggapin. Nakatayo ako sa sala, hawak ang cellphone ni Anton. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ilang segundo ba? Ilang minuto ba? O baka oras na? Hindi ko na matandaan. Ang alam ko lang, hindi ako gumagalaw. Hindi ako humihinga ng maayos. Hindi ako umiiyak. Parang may kung anong nagyeyelo sa loob ko. Miss na kita. Kailan ulit? Paulit-ulit kong binasa. Hindi dahil hindi ko maintindihan, kundi dahil umaasa akong may ibang ibig sabihin yon. Na baka kaibigan lang. Na baka mali lang ako. Na baka... Pero hindi eh. Hindi naman ako tanga. Pagod na akong magpanggap na hindi ko nakikita ang malinaw na katotohanan. Dahan-dahan kong ibinalik ang cellphone sa mesa. Eksakto kung saan ko ito kinuha. Na para bang walang nangyari. Na para bang hindi ko nakita ang bagay na kayang wasakin ang buong mundo ko.
At doon ko pa na-realize, eto na pala ang pinakamapanganib na parte ng lahat. Hindi yung pagkakatuklas, kundi yung katahimikan pagkatapos nun. Pwede naman akong sumigaw, 'di ba? Pwede ko siyang harapin. Pwede ko siyang tanungin ng sino siya? Gaano katagal na? Ano bang kulang sa akin? Pero hindi ko ginawa yon. Alam mo kung bakit, Mama Mia? Kasi alam ko ang sagot. Hindi naman siya biglaang nagbago eh. Hindi siya biglaang lumayo. Hindi siya biglaang tumigil magmahal sa akin. Kasi hindi naman talaga siya nagsimulang magmahal sa akin in the first place. Kaya anong silbi ng mga tanong? Anong silbi ng confrontation kung ang katotohanan ay matagal ko nang nararamdaman? Narinig ko ang tunog ng pinto. Papasok si Anton. Otomatiko akong tumayo na para bang reflex. Parang katawan ko na ang nasanay na salubungin siya kahit hindi na ako sigurado kung gusto ko pa. Pumasok siya. Dumaan sa sala. Napatingin siya sa akin saglit. Isang mabilis na sulyap lang. Walang emosyon, walang tanong, walang pakialam. At dumiretso siya sa kwarto. Mama, napatingin ako. Nakatayo si Lara sa hallway, hawak ang maliit niyang teddy bear. Oh, bakit gising ka pa? Tanong ko na pilit pinapakalma ang boses ko. Uhaw po ako. Ngumiti ako. Na para bang walang natuklasan. Na para bang hindi kanina lang ay nasaktan. Sige, halika anak. Kumuha ako ng baso, nilagyan ng tubig at inabot yun sa kanya. Habang umiinom siya ay tinititigan niya ako. Yung tingin na parang masyado siyang maliit para maintindihan ang mundo, pero sapat na rin ang kanyang gulang para maramdaman niya na may mali. Mama, okay lang po ba kayo? Mahina niyang tanong. Parang may tumama diretso sa dibdib ko, Mama Mia. Ilang taon na akong nagsasabi ng mga salitang ayos lang. Sa nanay ko, sa mga kaibigan ko, sa sarili ko. Pero ngayon, parang hindi ko yata kayang magsinungaling. Hindi ko yata kayang magsinungaling sa harap ng anak ko. Gumiti ako. Pero sa pagkakataon na yun ay hindi ko pinilit gawing perpekto. Hindi ko sinabing ayos lang ako. Hindi ko sinabing okay lang ako. Ngumiti lang ako, Mama Mia. Tumango ang anak ko na parang sapat na yun para sa kanya. Bumalik siya sa kwarto at naiwan ulit ako sa sala ng mag-isa. Napatingin ako sa pinto ng kwarto namin. Nandun si Anton. Siguro nakahiga na. Siguro nasa cellphone niya ulit. Siguro kausap niya yung nagsabing miss na kita. Yung babaeng hindi ko kilala. Yung babaeng hindi ko hinabol. Yung babaeng pinipili ng asawa ko. At doon ko unang naitanong sa sarili ko ang dalawang salita. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako mananatili sa isang lugar na hindi naman ako gusto? Hanggang kailan ako maghihintay sa isang taong hindi naman darating para sa akin? Hanggang kailan ako magmamahal ng mag-isa? 10 taon. 10 taon na ako ang sumasagot ng kahit gaano katagal kakayanin ko. Pero ngayon, napapagod na ako. Pumasok ako sa kwarto, tahimik. Dahan-dahan lang akong naglakad. Nakahiga si Anton, nakatagilid patalikod sa akin. Katulad ng dati, katulad ng lagi. Pinagmasdan ko siya,
Hindi na bilang asawa kundi bilang isang tao na minsan kong minahal ng buong buo. At sa wakas, nakita ko na ng mas malinaw na kahit kailan, hindi niya ako kayang bahalin pabalik. Hindi naman siya kontrabida, hindi rin naman siya masamang tao. Hindi rin siya biktima sa sitwasyon na to. Pero isa lang ang totoo. Kahit gaano ko pa siya minahal, kahit pinakasalan pa niya ako, hindi din pala niya ako minahal ng totoo. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon, tila hindi ako natatakot sa susunod kong gagawin. Anton, mahina ang boses ko pero malinaw. Hindi siya agad gumalaw pero alam kong gising siya, Mama Mia. Di ba mararamdaman mo naman kung totoong tulog ang isang tao o hindi? Mag-uusap tayo. Hindi yun tanong gaya ng dati. Hindi yun pakiusap gaya ng lagi kong sinasabi sa kanya. Dahil hindi na yun nagmumula sa dating Nina na ako. Mama Mia, yung pangungusap na yun ang unang hakbang. Unang hakbang sa pagtigil ko sa paghabol ko sa isang taong ayaw namang magpahabol. Anong meron? Tanong niya pagkalipas ng ilang segundo. Gumalaw siya ng bahagya, pero hindi siya humarap sa akin. Sa kisame ang tingin niya. Simple ang tanong niya, anong meron? Diretso. Gaya ng lagi na parang normal na usapan lang ang lahat. Parang hindi 10 taon ang pagitan ng gusto kong sabihin at ng kaya niyang marinig. Hindi ako umupo sa tabi niya, nanatili akong nakatayo. May distansya. Sa unang pagkakataon, hindi ako lumalapit gaya ng lagi kong ginagawa. Mag-uusap tayo, sabi ko ulit. Napabuntong hininga siya. Yung klaseng buntong hininga na hindi naman pagod pero alam mong naiinis. Pwede bang bukas na lang yan, Nina? Maaga pa ako bukas sa trabaho eh. Gusto kong magpahinga. Dati kapag sinasabi niya ang mga salitang yun, titigil na ako. Sasabihin kong, sige. Mag-a-adjust ako. Maghihintay ulit. Pero hindi na ngayon. Hindi, sabi ko. Mahina at kalmado pa rin ang boses pero alam kong buo. Ngayon na tayo mag-usap. Tahimik. Hindi siya sanay na hindi ako sumusunod sa bawat salitang sasabihin niya. Hindi siya sanay na may hangganan ako. Dahan-dahan siyang umupo sa kama, napakamot sa batok. Hindi ako tiningnan agad. Ano ba kasi yan? Ano bang pag-uusapan natin na hindi makapag-antay bukas? Tanong niya. Ang daming pwedeng sabihin. Ang daming pwedeng ilabas. 10 taon ng tanong, 10 taon ng sakit, 10 taon ng pagod. Pero alam ko na kapag pinili kong sabihin ang lahat, mamawala ulit ako sa sarili ko. Na kapag pinili kong sabihin ang lahat ng nararamdaman ko, ako ulit ang mali. Ako ulit ang dramatic. Kaya pinili kong magpakatotoo, yung hindi mahaba, hindi magulo, pero malinaw ang mensaheng makakaabot sa kanya. Pagod na ako. Napatingin siya sa akin, Mama Mia. Sa wakas, parang unang beses niya yata akong tiningnan ng diretso eh. Pero hindi ako kinabahan nung tiningnan niya ako ng mata sa mata. Hindi ako natatakot. At hindi na rin ako umaasa na hahabulin niya ako gaya ng 10 taon ko nang ginagawa sa kanya.
Saan? Tanong niya. Doon ako bahagyang napangiti. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ganito pa rin talaga siya. Nagmamanhid-manhiran. Sa lahat, Anton, sagot ko. Sa paghihintay, sa pag-iintindi, sa pag-a-adjust. Huminga ako ng malalim. Tapos dinugtungan ang mga sinabi ko. Sa paghahabol. Tahimik siya, Mama Mia. Walang depensa, walang paliwanag. Tinanong naman kita dati kung masaya ka sa akin. Dagdag ko. Naaalala mo ba yun? Hindi siya sumagot, pero alam kong naaalala niya yun. Diba sabi mo, okay lang? Tumango ako na para bang kinakausap ko lang noon ang sarili ko. At matagal ko nang tinanggap ang dalawang salitang yun, Anton. Napakagat siya ng labi, Mama Mia. Parang may gustong sabihin pero hindi niya sinasabi. Anton, wala na akong ibang hihilingin sa'yo kundi ang katotohanan. May iba ka na ba? Diretso kong tanong. Walang pasikot-sikot, walang drama. Huminto siya. Hindi gumalaw, hindi nagsalita. At tila sa katahimikan na yun ay nakuha ko ang sagot ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyang tanong mo. Sa wakas sabi niya, sa mahina at tila pagod ding boses. Yung totoo lang, Anton. Napapikit siya sandali. At some point, may nakilala ako. Sabi niya, Mama Mia, pakiramdam ko kahit alam ko na ang totoo, ay parang may nag-collapse pa rin sa loob ko. Gaano katagal? Hindi ko alam. Hindi naman agad nagsimula pero hindi ko rin napansin kung kailan. At yun ang pinakatotoo sa lahat niyang sinabi sa akin, Mama Mia. Hindi ito isang desisyon. Hindi ito isang plano. Ito ay isang bagay na hinayaan niyang mangyari. Katulad ng kung paano niya hinayaang makalapit ako sa kanya noon at kung paano niya rin unti-unting hinahayaang mawala ako. Masaya ka ba? Tanong ko. Matagal siyang hindi sumagot. Mas matagal kaysa sa lahat ng tanong ko noon. Oo. Sa wakas ay nasabi niya ang totoo. Isang salita, isang sagot, isang bagay na hindi niya kailanman sinabi sa akin. Napabuntong hininga ako. Hindi mabigat, hindi galit. Na para bang may tinanggap lang ako sa loob ko. Salamat, sabi ko. Para saan? Sa pagiging honest mo. Ngayon lang kita narinig na magsabi ng totoo Ngumiti ako ng bahagya. Hindi siya sumagot. Tahimik kaming dalawa pero hindi na yun yung dating katahimikan. Hindi na yun yung katahimikan na punong-puno ng mga tanong. Kundi katahimikan na yun na punong-puno ng mga sagot. Maghiwalay na tayo, Anton. Hindi yun banta. Hindi yun galit. Hindi yun desisyon na dala ng emosyon. Kundi desisyon yun na dala ng sinabi niyang katotohanan. Bigla siyang tumingin sa akin. Diretso ulit. Sigurado ka? Dati, Mama Mia, kapag ini-imagine ko ang tagpong ito, dito sa moment na ito ako umuurong Dito ako natatakot. Dito ko iisipin ang anak kong si Lara. Ang pamilya namin. Ang 10 taon kong pagsasakripisyo. Pero ngayon, hindi na ako natatakot.
10 taon akong naghintay na piliin mo ko, Anton. Sa tingin ko sapat na yun. Sapat ng panahon yun para matanggap ko na hindi mo talaga yun gagawin kahit kailan. Wala siyang sinabi, Mama Mia. At hindi ko na hinintay na may isasagot pa siya sa mga sinabi ko. Kinuha ko ang kumot at unan ko at lumabas ng kwarto at isinara ang pintuan. Hindi malakas, hindi padabog, kundi dahan-dahan. Katulad ng kung paano siya o kung paano ako umalis sa kanya. Hindi sa isang iglap, kundi pagkatapos ng napakatagal na panahon ng paghihintay at paghahabol. At sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak. Hindi dahil hindi ako nasasaktan, kundi dahil wala na akong pinanghahawakan na ilusyon. Sa wakas, Mama Mia, malaya na akong masaktan. Malaya na ako mula sa sakit ng paulit-ulit kong paghahabol sa isang taong ayaw namang maabutan. Nagising ako bago pa tumunog ang alarm. Tahimik ang bahay. Yung klase ng katahimikan na hindi na mabigat, pero hindi pa rin naman ganun kakomportable. Napatingin ako sa kisame. Ilang segundo akong nakatulala na para bang may inaantay. Parang may nakasanayan akong marinig. Isang notification, isang presensya, isang paggalaw pero wala. Dahan-dahan akong bumangon, lumabas ng home office. Pagdaan ko sa kwarto namin ay bahagya akong napahinto. Bukas ang pinto. Maayos ang kama. Walang tao sa loob. Umalis na siya. Walang paalam, walang paliwanag, walang kahit na anong pagtatangka na ayusin yung iniwan. At sa pagkakataon na yun, Mama Mia, ay hindi na ako nasaktan. Hindi na, kasi parang inaasahan ko na rin na mangyari iyon. Parang yun na ang pinakaangkop na paraan para matapos ang lahat. Mama, napalingon ako. Nakatayo si Lara sa may pintuan ng kwarto niya. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Inaantok pa ang mga mata. Nasaan po si Papa? Huminga ako ng malalim. Eto na yun eh. Hindi na para sa akin kundi para sa anak ko. Umalis si Papa. Sabi ko, babalik pa po ba siya? Yung tanong na yun, inosenteng tanong ng isang 6 na taong bata. Pero ang tanong na yun, kahit simple at inosente, ay hindi ko kayang sagutin ng simple. Lumapit ako sa kanya. Lumuhod. Hinawakan ang maliit niyang mga kamay at tiningnan siya sa mga mata. Hindi ako magsisinungaling. Hindi na. Hindi ko pa alam, anak. Sagot ko. At kahit bumalik siya, hindi na tayo magiging katulad ng dati. Kung babalik siya, para na lang yun sa'yo, anak, at hindi na para kay Mama. Tahimik lang ang anak ko. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagtanong. Mama, huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako eh. Ngumiti ako. At sa pagkakataong yun ay totoo ang ngiting yun. Oo, anak. Alam ko, palagi tayong magkasama. At doon ko naintindihan na hindi ko talaga kaya o kailangang ayusin ang lahat. Para sa anak ko. Minsan ang kailangan ng mga bata ay maging totoo lang tayong mga magulang sa kanila. Hindi naging madali. Walang biglaang eksena na biglaan akong sumaya. Walang finally okay na ako. May mga araw na normal, gigising ako, magluluto, maghahanda kay Lara at maghahatid sa kanya sa eskwela at magtatrabaho. Tapos uuwi. Pero may mga araw rin na mabibigat, yung tipong bigla ko siyang maaalala. Yung simpleng mga bagay, yung upuan niya,
yung paborito niyang tasa, yung kapag kahit magkatabi lang kami sa kama. Pero sigurado na ako, Mama Mia, kahit kailan hindi na ako muling maghihintay sa kanya. Hindi ko na iniisip kung nasaan siya, kung sino ang kasama niya, kung iniisip rin ba niya ako. Hindi ko na paulit-ulit na tinitingnan ng cellphone ko kung may mensahe siya, na dati ay araw-araw kong ginagawa. Mama Mia, sa ngayon ay wala pa rin kaming komunikasyon ni Anton. Alam ko na nagpapadala siya, Mama Mia, kasi nakikita ko yun sa account ko. Alam kong para yun sa anak namin. Pero hindi pa siya nagpapakita. Siguro hindi pa siya handa. Marami ang nagtatanong sa akin ngayon kung anong nangyari sa amin ni Anton, pero ngiti lang ang lagi kong sinasagot. Hindi dahil nasasaktan pa rin ako, kundi dahil hindi ko pa alam kung paano sagutin ng mga tanong na yun. Mama Mia, sa ngayon isa lang po ang hiling ko, na sana tumatag pa ako. Sana maging mas malakas pa ako. Hindi para maghabol na naman ulit ng lalaki, kundi para panindigan ang pagiging magulang ko kay Lara. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at nawa po ay may nakuha kayo dito sa simpleng kwento ng paghahabol ko ng 10 taon sa isang taong hindi naman ako minahal. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang, Nina. Ouch! Napakasakit naman ano. Etong kwento ni Nina ay isang paalala talaga sa atin na wag sana nating pilitin o ipilit ang ating mga sarili sa mga taong hindi naman tayo mahal. Kahit pa wala silang ibang mahal sa kasalukuyan, kahit pa tingin natin ay kaya naman natin na gawin ang lahat para makita nila yung worth natin, makita nila na kamahal-mahal tayo, makita nila na swerte sila sa atin. Darating at darating pa rin yung panahon na kung hindi man nila isusumbat sa'yo kung ano yung pamibilit mo, ay ipaparamdam naman nila sa'yo ng paulit-ulit na hindi ka nila pinipili. At alam mo, magiging sayang lang ang oras mo, magiging sayang lang ang effort mo, ang panahon mo, kapag pinilit mo pa rin yun. Alam ko na hindi ka rin nagsisisi sa ginawa mong yun, Nina, kasi nga may maganda din namang naidulot ang paghahabol mo kay Anton. Kasi andyan yung napaka-cute at napaka-understanding at matalino mong anak na si Lara. Ang sa akin lang ngayon, sana maging leksyon o magsisilbing aral itong kwento mo sa lahat ng mga may minamahal ngayon na hindi naman sila minamahal. Yung mga nagpapakasal at nagsasama dahil sa pagmamahal, naghihiwalay pa nga, nagsusumbatan at naglolokohan pa nga. Paano na lang yung walang pagmamahal, 'di ba? Kaya sana lagi nating piliin yung mga taong hindi lang natin mahal, kundi mahal din tayo. Kasi minsan, mas mahalaga yun eh. Kung hindi naman tayo mahal ng taong mahal natin, edi wala, nga. Kung hindi din natin mahal yung mga taong nagmamahal sa atin, nga din, wag nating gamitin. Okay? Yun lang yun. Anyways, maraming salamat ulit, Nina, sa pagpapadala mo ng iyong kwento na nakakaantig damdamin naman talaga dito sa ating programa. Bago tayo umalis, mag-hello muna ako sa mga nanatiling subscriber at syempre members na rin itong ating channel. Oo, maraming salamat sa inyo. I love you all talaga. Grabe naman ang pagmamahal niyo kay Mama Mia. At dahil dyan, maraming thank you. Hello ako sa ating mga members na sina Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab,
Jasmine Magbanwa, thank you so much po sa inyong walang sawang pagmamahal at sa inyong walang sawang pagsuporta. 'Di ba? Maraming salamat. Dahil alam ko sa crisis ba naman ngayon, nagpa-member pa talaga kayo. Maraming thank you. Hi din ako kay Marge Gold, kay Cutie Hot Mom, hello sa'yo. Ellen Tadia, maraming salamat. Minchi Pangilinan, hi. Arlene Tan, Josephina, hi Josephina, maraming salamat. IC Lolyage, tama po ba? Sally Buma, Marlene Vargas, at sa lahat ng ating sa lahat ng ating mga tagapakinig, ano yon? Wrong grammar, Tagalog na nga lang eh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo at alam kong minamahal nyo na rin itong munting channel natin. Thank you so much. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod nating kwento. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Love you all. Mwah! Ingat! Bye-bye!